Madalas sumasakay si Teresa sa kanyang tito Harold patungo sa kanyang trabaho sa palengke. Hanggang sa napapansin ni Teresa ang malalagkit na titig ni Harold sa kanya. Una, hindi pa binigyan ni Teresa ng kakaibang impresyon ng ganoong bagay. Hanggang ang mga titig rin na iyon ang magdadala kay Teresa sa pagkahumaling sa kanyang jeepney driver na tito. At sa gabing sasakay siya ay sila lamang dalawa pa uwi. Doon na idadala muna si Teresa ng kanyang tito sa isang liblib na lugar at doon gagawin nila ang bagay na iyon. Ang layo ng trabaho mo, cashier ka lang naman sa maliit na kainan na yan. Pangaral lang ina ni Teresa. Nanatili namang walang imik si Teresa at binaba ang pinggan sa hapag. Pagod siya at ayaw niyang makipagtalo sa kanyang ina. Sa totoo lamang ay kahit pa dalawa na lamang sila, ay tila ba napakaingay pa rin ang buong paligid dahil sa madalas na pangaral ng ina ni Teresa. Ayos lang naman po yun, Nay. Tsaka tayo lang naman po na dalawa at sapat na yun. Sagot ni Teresa at sinubo ang kakaluto lamang na piniritong isda. Kahit na hindi sapat ang kita mo roon at isa pa'y malayo yun. Huminga lamang ng malalim si Teresa at ipinagpatuloy ang pagkain. Wala naman siyang balak na lumipat pa ng trabaho. Sa totoo lamang, sapat na iyon sa kanya at hindi na siya naghahangad pa ng malaking sweldo. Bukod pa ron, hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Kaya't naisin man niya ng mas mataas na sweldo o magandang trabaho, ay mukhang malabo. Nang matapos ang hapunan, ay agad na tumaas si Teresa upang maligo at magpahinga. Nang humiga, ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone sa gilid ng unan at pinagmasdan ang mensahe ng kanyang dating nobyo na si Ben na ngayon ay nais na siyang balikan matapos itong magluko. Hindi iyon sinagot ni Teresa at muling nagbukas ng mensahe sa Facebook. Ngunit agad na pukaw ang tingin ni Teresa nang makita ang isang mensahe. Mula iyon sa kanyang tito na labis niyang ipinagtaka dahil tinatanong ng tito Harold niya kung may trabaho siya bukas. Nagtipa si Teresa upang sagutin ang tanong. Anhin mang itanggi noong bata pa siya, ay talagang kapag tumutungo sa kanila ang tito ay hindi mapigilan ni Teresa ang mapahanga. Dahil bukod sa matipuno, may itsura at talaga namang kahit na sino. Kakahumalingan dahil sa mabait ito. Ngunit ang pagkahumaling na yun, naglaho rin ang mag-asawa na ito at magkaroon ng isang anak. Kaya't nang umidad si Teresa ng 18, naghanap siya ng nobyo at doon ginugol ang pusong nadurog. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, muling nadurog ang puso ni Teresa nang malaman na ang kanyang nobyo, niloloko lang siya. Gising na Teresa, anong oras na? Ang akala ko ba'y maaga ka pa? Wika ng ina ni Teresa na siyang nakapagpagising sa kanya. Nandyan na po, inay. Agad siyang bumangon upang maligo at nagagahan. Hindi halos nakain ni Teresa ang ulam at kanin dahil sa halos malate na siya sa trabaho bilang isang cashier sa isang kantin sa isang spa. Saan ka, Teresa? Si Harold nang makita ang kanyang pamangkin sa tapat ng hintayan ng jeep. Tito? Si Teresa na medyo nabigla. Patungo ka ba ng trabaho? Tanong ni Harold at binuksan ang unahan ng jeep nito. Opo, medyo late na nga rin po ako eh. Sambit ni Teresa at pinagmasdan ang pagbukas ng pinto ng jeep. Dito ka na lamang sa akin sumakay. Totally wala naman akong gaanong sakay. Agad naman na sumakay si Teresa sa unahan ng jeep. Sa totoo lamang ay hindi niya alam kung bakit tila ba hiyang-hiya siya. Tingin nga ni Teresa, tila ba isang kamatis sa pula ang kanyang pisngi dahil sa hiyang nararamdaman niya. Anong oras ang uwi mo mamaya? Tanong ni Harold na abala sa pagmamaneho ng sasakyan. Mga alas 7 po siguro, sagot ni Teresa. Baka narito pa ako mamaya, dito ka na lamang sumakay sa akin. Nagtataka man, napangiti na lamang si Teresa at tumango na lang rito. Nang makarating sa babaan ng jeep, ay agad na ring bumaba si Teresa at nagpasalamat. Pero hindi pa man nakakabawi sa kaligayahan si Teresa at halos magtatalon siya ng isang mensahe ang kanyang nabasa mula sa kanyang tito. Napuno ang puso ni Teresa ng mga oras na yun. Alam niyang mali, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Saya mo ah. Si Peter
na siyang kasama niya sa duty. Napailing na lamang si Teresa at inayos ang hotdog sandwich sa lagayan nito. Hindi ba pwedeng masaya lang ang araw? Sus, kayo na siguro ulit ng boyfriend mo no? Biro ni Peter. Ngumuso naman si Teresa at napairap. Inabala na lamang niya ang sarili niya buong maghapon sa trabaho at katulad ay pagpatak ng 7:00, doon naman natapos ang kanyang duty. Agad siyang nagpalit ng damit sa CR matapos noon at katulad ng inaasahan ni Teresa, hinintay nga siya ni Harold sa sakayan dahil tanaw niya roon ang jeep na pag-aari nito. Kakatapos lang ng trabaho mo? Tanong ni Harold. Opo, kayo po. Hindi pa po ba kayo uuwi? Pauwi na rin ako. Hinintay lang kita para magsabay na tayo. Agad namang dinapuan ng hiya si Teresa dahil pakiramdam niya nakakaabala na siya dito. Pero nang ibaling niya ang tingin, doon ay halos kabahan pa lalo ng husto si Teresa. Nang sa halos 1 segundo lamang na iyon, nagkakatitigan silang dalawa. Sa sobrang bilis ng pangyayari, napayuko na lamang si Teresa sa hiya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman makakaabala, tsaka gusto rin kitang hintayin talaga at mahirap humanap ng masasakyan kapag gabi. Ani Harold at ngumiti, pero halos mabiti ng dapat na isasagot ni Teresa nang huminto ang jeep sa medyo madilim na parte. Magtatanong na sana siya pero muling nabitin iyon nang bitawan ni Harold ang manibela at ang kanang parting kamay nito humawak sa kaliwang kamay niya. Nanatili na gano'n ang posisyon nilang dalawa at walang salitang lumabas sa kanyang labi. Ang ganda mo talaga, Teresa. Sana huwag ka munang magnobyo. Si Harold na mas dumiin pa ang pagkakahawak sa kanya. Wala naman po akong nobyo tsaka may gusto po akong iba. Kita ni Teresa ang pagngisi ni Harold na siyang mas lalong nagpakaba sa kanya ng husto. Muli ay nagkatitigan silang dalawa ni Harold. Sino ba ang gusto mo? Hindi pa muna nagsalita si Teresa. Nanatili siyang nakatitig kay Harold at muling iniwas ang tingin dahil sa matinding tensyon na nararamdaman para rito. Hindi niyo rin naman po kilala Ani Teresa at bahagyang umiti upang gumaan ang hangin sa pagitan nila kahit na kaunti. Huwag ka munang magnobyo, Teresa. Bata ka pa ha. Tutulungan mo muna si Ate Loisa. Pangaral ni Harold. Tumango lamang si Teresa at ngumiti. Nang bitiwan ni Harold ang kanyang kamay, doon ay muli nitong minaneho ang jeep na pauwi sa kanila. Tahimik lang ang buong biyahe, ngunit ang nakaw na tingin ni Harold ay halos walang mintis sa kanya. Bumaba si Teresa sa isang iskinita. Walang gaanong tao roon at tahimik ang buong paligid. Bukas ulit ha, ihahatid kita. Ani Harold. Tumango naman si Teresa at akmang bababa na sa jeep. Pero bago pa man makababa, halos sumabog ang dibdib ni Teresa nang hawakan ni Harold ang kanyang pisngi at halikan siya sa labi. Dampi lamang iyon, ngunit halos kabahan siya ng gusto nang maglayo ang mukha nila. Napuno ng pagtatanong ang mga mata ni Teresa, ngunit isang ngiti sa labi lamang ang isinukli ni Harold. Salamat po sa paghatid niyo, sambit ni Teresa nang makabawi. Ingat ka. Yun na yung bayad, isang halik mo. Ani Harold at may kasama pang kindat. Hindi naman umimik si Teresa dahil sa pagkabigla. Nang alam lamang niya na mga oras na yun, masayang masaya ang kanyang puso. Ngumiti lamang siya nang tuluyang nakaalis ang jeep at nagpatuloy na rin siya sa paglalakad niya. Nang makauwi, napakunot ang noon ni Teresa nang makita ang hindi pamilyar na tsinelas sa bukana ng pinto. At muli ay napakunot ang noon niya nang napagtanto na panlalaki ang tsinelas na iyon. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradora ng pintuan. Ngunit bago pa man makapasok sa loob, napuno ng kakaibang ingay ang tenga ni Teresa. Tila ba isang ingay na halos humagok ang boses ng kanyang ina at boses ng isang lalaki na nagmumula sa banyo ng kanilang bahay. Agad na kinilabutan si Teresa. Anhin man niyang itanggi, ay may ideya na siya sa ganung bagay. Dahil ginawa na nila iyon ng nobyong si Ben, kaya't nang makabawi sa pagkakagulat, agad na dumiretso si Teresa sa kanyang silid at napahinga na lamang ng malalim. Matagal pang narinig ni Teresa ang kanyang ina at ang nobyo nito.
Halos sa tuwing nagdidikit ang katawan ng bawat isa, rinig na rinig ni Teresa. Kaya naman, nang makaramdam siya ng init, agad niyang ginawa ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Nakasanay na iyon ni Teresa. Noon ay sinisend pa niya iyon sa dating nobyo. Ngunit ngayon kapag ginagawa niya ang bagay na iyon, tinatago na lamang niya. Nagpatuloy si Teresa. Halos mabaliw nga siya ng mga oras na yun. At ilang sandali pa, kasabay niya ang kanyang ina nang marating ang dulo. Napapikit ng mariin na lamang si Teresa. "Kanina ka pa ba, anak?" Tanong ng ina ni Teresa nang lumabas ito kasama ang bago na naman itong nobyo. "Kakauwi ko lang po, Nay," ani Teresa at naglakad sa kusina. "Kumain ka na dyan, naghanda ako ng pritong bangus at kamatis." Tumango lamang si Teresa at kumain sa lamisita. Doon ay tanaw niya ang paghagik-gik ng kanyang ina habang hinahatid ang lalaki nito sa pinto. Sa totoo lamang, ayos lang iyon sa kanya dahil matagal naman nabuhat nang mamatay ang kanyang tatay. Hindi rin masisisi ni Teresa ang kanyang ina dahil bata pa naman ito at maaari pang makapag-asawa. Hinatid ka ni Harold, ang ina ni Teresa nang ito ay makabalik. Batang yun, balita ko'y buntis ang asawa. "Buntis po si Tita Criza?" Ulit ni Teresa na tila ba nawalan ng gana. "Ha? Bakit parang nabigla ka pa? Malamang ay nagsasama na iyon at mag-asawa na." Nawalan ng ganang kumain si Teresa ng mga oras na yun, kaya't agad na rin siyang tumaas sa kanyang silid. Ngunit bago matulog, nakatanggap pa siya ng mensahe kay Harold. Hindi niya sana iyon bubuksan, pero ang mga daliri mismo ni Teresa ang nagtaksil sa kanya. Halos mapahawak si Teresa sa kanyang labi nang makita ang sarili niyang video sa messenger ni Harold. Hindi niya alam kung papaano roon nag-send ang ginawa niya. Ngunit nang bawiin niya ang video, huli na ang lahat dahil halos mabitiwan niya ang hawak na cellphone nang tumawag si Harold. "Pasensya na po, hindi ko po sinasadya." Bungad ni Teresa na medyo natataranta. "Ayos lang, Teresa. Ang ganda-ganda mo nga eh," sagot ni Harold. "Pasensya na po talaga kayo, hindi ko po sinasadya." Si Teresa at napikit ng mariin sa matinding kahihiyan. "Mag-send ka pa nga ng isa para makatulog na ako, Teresa," utos ni Harold. Nalaglag ang panga ni Teresa ng mga oras na yun. "Matulog ka na, Teresa, basta sa akin ka sumakay bukas ha," paalala ni Harold. "O sige po," sagot naman ni Teresa. Nang mawala sa linya si Harold, agad na lumundag si Teresa sa kanyang kama at doon ibinaon ang ulo dahil sa tuwa na nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwala na hindi man lamang nagalit si Harold, bagkus nagustuhan pa nito ang nangyari. Muli ay nang magising si Teresa, agad siyang naligo. Maaga siyang nagising kaya naman nakapag-agahan pa siya ng tahimik at nakapaglinis ng bahay ng kaunti. Pagpatak ng alas 7 ay agad naman siyang nagtungo sa sakayan ng jeep at katulad ng inaasahan niya, naroon si Harold. Agad tinawagan ni Harold si Teresa, kaya't agad na dinaluhan ni Teresa ang nais ni Harold at katulad ng nakagawian, naupo siya sa unahan ng jeep kung saan magkatabi lamang sila. Walang sakay sa loob at labis iyong ipinagtaka ni Teresa. "Aalis na po ba tayo agad?" Si Teresa nang makita ang pagmamando ni Harold sa jeep na paalis. "Oo, ihahatid lamang kita," ani Harold. "Sayang naman po ang gasolina kung ako lang ang sakay." Hindi mapigilang naisambit ni Teresa. "Ayos lang basta ikaw ang sakay," ngisi ni Harold. Napangiti at napakagat naman ng ibabang labi si Teresa. Pero habang nagmamando ng sasakyan si Harold, napansin ni Teresa na ibang lugar ang binabagtas nila at hindi iyon sa kanyang trabaho. Nanatili ang pagmamasid ni Teresa hanggang sa muli hininto ni Harold ang jeep sa isang liblib na lugar. "Dito muna tayo, Teresa. Hindi ka pa naman late sa trabaho mo," sambit ni Harold. Bakit po ba tayo narito?" "Gusto lang kitang masolo. Sabik na ako sa'yo. Kagabi halos hindi ako makatulog," sambit ni Harold at hinarap si Teresa. Hindi na nakaimik pa si Teresa na ang labi ni Harold ay lumapat sa kanya. Sa una ay mababaw lamang na halik ang binigay ni Harold,
Pero nang magtagal, halos kapusin si Teresa dahil sa tagal nun. Ganda-ganda mo talaga, Teresa. Muli ay niyapos ni Harold ang dalagang si Teresa. Hanggang sa maramdaman na lamang ni Teresa na naghahanda na si Harold. May asawa ka na. Malito. Hindi naman niya malalaman, Teresa, at saka mas mahal kita sa asawa ko. Ani Harold. Halos mabaliw si Teresa nang umpisahang gawin ni Harold ang bagay na makakapagpabaliw sa kanya. Hindi niya malaman ang gagawin at talaga namang kakaiba sa pakiramdam ng mga oras na iyon. Tagumpay niyang narating ang dulo. Nang matapos yun, tinitigan siya ni Harold. Natapos iyon ng ganun lamang at muli nang nag-drive si Harold patungo sa kanyang trabaho. Tila ba walang nangyari pagkatapos nun? Naging abala si Teresa sa kanyang trabaho maghapon. Ngunit ang isip naglalaro sa ginawa nila ni Harold kanina. Uuwi ka na, Teresa? Tanong ng katrabaho ni Teresa na si Joy. Uuwi, sambit ni Teresa. Gusto mong sumabay sa akin? Umiling naman si Teresa at ngumiti. May susundo kasi sa akin. Sige, ingat. Ani Joy. Nang magtungo si Teresa sa sakayan, naroon nga si Harold. Ngumiti siya palapit at ganun na rin ang ginawa ni Harold. Muli ay sumakay si Teresa sa jeep nito. Ngunit katulad ng kanina, hindi pa muna sila umuwi at nagtungo muli sa pinuntahan nila kanina. Agad si Teresa hinila ni Harold palabas ng jeep nito. Doon ay sa matalahib na lugar ay agad siyang hinalikan ni Harold. Hindi umimik si Teresa sa mga oras na yun dahil sa totoo lang mahal niya si Harold na kaya niyang ibigay ang lahat para lamang dito. Bawat halikang tila ba uhaw na uhaw si Harold. Puros kasiyahan lamang ang naramdaman nila ng mga oras na yun. Ginawa nila ang bagay na yun na tila wala ng bukas. Bawat segundo ay pinagsaluhan at hindi tiningnan ang kasalanan na ginagawa. Iwan mo na ang asawa mo, sambit ni Teresa habang abala sa ginagawa nila. Mahal na mahal kita, Teresa. Oo, magsasama na tayo. Sambit ni Harold na mas lalong ikinasaya ng dalaga. Nadalas ang pagkikita ni Teresa at Harold at doon nagbunga ang kasalanang ginawa nila. Tumakas si Teresa sa kanyang ina at ganon din si Harold. Nagsama sila ng tahimik sa malayong lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila.